Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. So cold, it's crying so
Good morning mga kapatid sa pananampalataya. Sa umagang ito tayo po ay mag-aaral muli sa ating morning devotion. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito is about the storm, life in the midst of the storm. Amen po. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God in heaven. Thank you, Lord, for this morning, O God, na muli mo po kami binikis, pinagpala, Panginoon, Lord God, sa iyong pagmamahal, Panginoon Lord God. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy, Ama, na manguna ka sa buhay ko, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa lahat ng aming sasabihin, Panginoon Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa buhay ko at ganoon ni Lord sa lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon. Nawa ito'y tumimo sa puso ng bawat isa na makakapakinig ng iyong mga salita, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, dadakilain, sasambahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Hallelujah. Sa umagang ito, patuloy na tayo po ay iniimbitahan ng iyong banal na Espiritu na makinig sa umagang ito sa ating pag-aaralan about life in the midst of the storm. Amen. At ano po ba yung storm? Sa panahon natin, tayo po ay nakakaranas ng mga storm o bagyo sa ating buhay. Amen. Sa ating panahon, maraming bagyo ang dumaan sa ating bansa na maraming disaster ang nangyari sa pamamagitan ng storm na to na dumaan sa ating bansa. Sa ating buhay, marami din tayong storm. Marami din tayong bagyo o pagsubok na pinagdadaanan. Amen po. Marami. Minsan sa relasyon, sa asawa, sa mga anak, pangalawa sa finances, pangatlo sa ating health. Maraming nagkakasakit sa panahon na ito. Amen. Pero sa kahit anong mga pagsubok na ating pinagdadaanan, anumang storm na ating pagdadaanan, lahat yan ay meron katapusan. Amen po. Sabi nga, may expiration naman sa lahat ng pagsubok. Amen. At ang ating teksto sa umagang ito ay hango sa Mateo 8:23-27. Sabi dito, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. Purihin ang mga salita ng Diyos. Sabi dito, sumakay si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Amen po. So, sa ating buhay, kapag kasama natin ang Panginoon, mararamdaman natin na magaan sa ating pakiramdam. Naranasan na po ba natin ito, mga kapatid? Yung pakiramdam mo, parang kahit wala kang pera, masaya ka. Kahit may sakit ka, masaya ka. Amen po. Ito ay gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay.
Dahil hindi natin kaya yung mga storm na ating pinagdadaanan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Maging ang mga alagad ng Diyos. Amen po. Nung una, natakot sila. Dahil sa malakas na unos na naranasan nila. Pero, meron silang ginawa. Nilapitan nila ang ating Panginoon at ginising at humingi sila ng tulong. Amen. Ganun po sa buhay natin. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga unos, yung storm sa buhay natin, meron po tayong gagawin. Kailangan po lumapit tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Kanya. At doon, mararanasan natin na meron palang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Amen po. Ang pangako ng Panginoon, hindi ni tayo pababayaan. Amen po. Sabi nga sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Minsan po nakakaranas tayo ng takot, pero ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. Katulad ng mga disciples ng Lord, nakaranas sila ng takot. Pero, nung tumawag sila sa ating Panginoon, namangha sila dahil dun sa ginawa ng Diyos. Amen po. Namangha sila dahil biglang nawala ang unos. Amen po. Pero anong sabi ng Panginoon? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Amen. Sinasabi ng Diyos sa atin na lakihan pa natin yung ating trust sa ating Panginoon. Lakihan pa natin yung ating tiwala. At tumawag tayo lagi sa ating Diyos. Amen po. Minsan po, nakakalungkot mang isipin na nakakaranas na tayo ng mga pagsubok pero matigas pa rin ang ulo natin. Hindi pa rin tayo lumalapit sa ating Panginoon. At nananahan tayo sa sarili nating kakayahan, katalinuhan, at minsan pa kapag may mga finances tayo, minsan madalas doon yun ang pinaiikot natin. Nakala natin doon tayo magiging matagumpay. Kapag may mga problema tayo, minsan ang pera ang madalas nating pinananahanan o pinagtitiwalaan, kaya ko yan, mapera ako. Pero at the end of your day, at the end of our day, ang Diyos pa rin ang kailangan natin. Sabi ng Panginoon, napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Kasi nananahan tayo dun sa mga sarili nating lakas, sariling kakayanan. Pero ang Diyos, inaantay lang tayo na lumapit tayo sa Kanya. Inaantay lang tayo na tumawag tayo sa Kanya. Minsan, lalong-lalo na dun sa mga may sakit, sasabihin nila sa doktor, "Dok, gawin mo lahat. Babayaran kita kahit magkano. Pagalingin mo lang yung mahal ko sa buhay." Nasaan ang pananampalataya? Wala. Dahil sa mapera, dahil sa may lakas ka, doon ka nananampalataya sa sarili mong kalakasan. Amen po. Yun ang nakakalungkot sa atin. Pero kapag hindi na natin kaya, saka lang tayo lalapit sa ating Panginoon. Kapag wala na tayong resources, doon lang tayo lalapit sa ating Panginoon. Amen po. Sabi nga, ang key to survive the storm is prayer. Number 1 is prayer. Amen po. Sabi dito, always talk to God. Sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, by prayer and supplication with thanksgiving,
let your request be made known to God. Amen. Huwag tayong manahan sa sarili nating kalakasan. Huwag tayong manahan sa sarili nating katalinuhan, kundi sa Panginoon lang. Magtiwala tayo sa Kanya. Lagi nating kausapin ang ating Panginoon dahil sumasagot siya. Sumasagot siya sa lahat ng ating panawagan, tulad ng ginawa ng mga disciples niya. Hindi sila nanaan sa sarili nilang lakas, kundi tumawag sila sa Panginoon. Kumilos sila. Amen po. Kumilos sila. Kaya naresolba yung storm na kanilang pinagdadaanan. Amen. Tayo, sa buhay natin, marami tayong mga pinagdadaanan, pero minsan matigas ulo natin. Pero ang Diyos, inaantay lang tayo na tumawag tayo sa Kanya. Pangalawa, the key to survive the storm is worshiping God. Amen. Tayo po ay kapag tayo ay nakikinig ng mga salita ng Diyos o tayo ay umaawit sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng peaceful heart. Amen. Ako, danas ko yun kapag nakikinig ako ng salita ng Diyos at umaawit ako sa Panginoon. Amen. Kahit anong pagsubok, katulad nung naranasan ko noon, nung ang asawa ko ay nasa hospital at nung siya ay namatay, wala akong ginawa kundi manalangin, umawit para sa ating Panginoon. Dahil nandun yung key of success sa buhay ko. At alam ko sa ating lahat. Amen po. Pangatlo, seek God. Lagi nating hanapin yung presence ng Panginoon. Yung kalooban ng Diyos. Amen. Tumawag tayo lagi sa ating Panginoon. At hingiin natin lagi sa Diyos yung wisdom kung paano tayo magiging matagumpay ang buhay natin. Amen po. Dahil ang buhay na kasama ang Panginoon ay tunay na matagumpay. Amen po. Sabi dito sa Romans 8:28, we know for those who love God, all things work together for good for those who called according to His purpose. Lagi tayong tumawag sa ating Panginoon. Manahan sa Kanyang mga salita. Huwag tayong manahan sa sarili nating kalakasan, katalinuhan. Amen. Sabi dito, the storm is real. Totoo talaga yung mga pagsubok na yan, na kahit na tayo ay Kristiyano, matindi ang ating pagdadaanan pa. Pero, sabi nga dito sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Kahit Kristiyano ka o kahit ano paman. Pero, sabi dito, tapat ang Diyos at hindi niya tayo susubukin na higit sa ating makakayanan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Kaya hindi tayo dapat manahan sa sarili nating kalakasan dahil sa Diyos lang talaga natin matatagpuan ang tunay na katagumpayan ng ating buhay. Amen po. Hindi natin kakayanin kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kanya nga lang minsan, kung kailan tayo lupaypay na saka lang tayo lalapit sa ating Panginoon. Amen. Baguhin na po natin yung ating pananaw. Bigyan natin ng tuon yung mga salita ng Diyos dahil dito magiging maayos ang buhay natin. Amen po. Prayer, worshiping God, and seeking God. Amen po. Nawa po mayroon tayong natutunan sa ating pag-aaral sa umagang ito. At maisa pamuhay po natin. Isang paalala na tayo ay laging lumapit sa ating Panginoon tulad ng mga disipulo ng Diyos
na kahit mayroon silang takot na naramdaman, subalit nagtiwala sila sa Panginoon. Tumawag sila sa Diyos. At doon namangha sila sa ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Amen po. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, ano po ba kaya ang mangyayari sa buhay natin? Kaya, through the words of God, doon napapaalala sa atin, anak, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kaya lagi po tayong manalangin. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. Para yung storm sa buhay natin, mapagtagumpayan natin. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Panginoon, alam kong maraming mga pagsubok na amin pang pagdadaanan. Subalit tapat ka, O Diyos, sa iyong mga pangako that you will never leave us nor forsake us, O God. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Ama, at humihingi ng kahabagan sa iyo, Panginoon. Nasa oras na ito, O Diyos, patuloy mo kaming tulungan, bigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ma-overcome namin yung mga storm na aming pinagdadaanan, O God. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, patuloy namin isinusuko sa iyo ang aming buhay. Ang buhay ng mga kapatid ko, Panginoon, na sa oras na ito, Ama, kasama kong nakikinig at nagsasabuhay ng iyong mga salita, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, maging ang lahat ng mga nakakapakinig ng mga salita mo, O Diyos. Patuloy mong pagpalain, O God, at ingatan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy ka naming pupurihin, dadakilahin at sasambahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. We give you praise and we honor you, Father God. Napakabuti mo po, Amang Banal. Dakila ka. Kahanga-hanga ka po, Amang Banal. Minsan pa, Lord God, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord God, sa panibagong araw, Lord God, na pinagkatiwalaan mo po kami, Lord God, ng panibagong buhay. Lord, dalangin po namin, Lord God, ang aming buhay, makapagbigay, Lord God, ng kaluguran po sa inyo, Amang Banal. Lord, minsan pa kami po rin ay nagpapasalamat, Lord God, sa umagang ito, na minsan pa nakapakinig po, Lord God, ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Amang Banal, ang lahat ng aming napakinggan, Lord God, sa umagang ito, maging sandata po namin ang iyong mga salita, Lord God, sa araw-araw po namin pamumuhay, Amang Banal. Maging ang iyong anak, Lord God, na ginamit na naghayag ng iyong salita. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy mo po siyang pagpalain. Lord God, i-grant mo po, Lord God, ang desire ng kanyang puso, ng ayon, Lord God, sa iyong kalooban, maging ang kanyang pamilya, Lord God, patuloy mong pagpalain, Amang Banal. Maraming pong salamat, and Lord God, patuloy din po namin itinataas, Lord God, sa inyo, Lord God, ang mga pastors, workers, Lord God, elders, members po, Lord God, sa church. We pray, Lord God, na patuloy mo, Lord God, kaming ingatan, samahan, Amang Banal, sa lahat ng aming gagawin, Amang Banal. Mabigyan ka po, Lord God, ng kaluguran, Amang Banal. Maraming pong salamat, and Lord God, we pray, Lord God, sa lahat ng mga Christians, Lord, mag-mature po kami, Lord God, sa pananampalataya na meron po kami sa inyo, Lord God. Yung pagmamahal po namin sa inyo, Lord God, mas lalo pa po mag-grow, Amang Banal. Sa lahat ng aming gagawin, Lord God, lagi po namin iisipin, Lord God, kung ito makakapagbigay, Lord God, ng kaluwalhatian po sa inyo, Amang Banal. Marami pong salamat, maging mga upcoming activities, Lord God, sa church, Lord, patuloy mo pong samahan, Lord God, ng presensya mo, Lord, i-provide mo po, Lord God, lahat ng aming pangangailangan sa lahat ng ginagawa po ng church, ng mga activity, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, maging sa buong maghapon na to. Patuloy ang pag-iingat mo po, Lord God, at pagsama mo po sa amin. Sa lahat ng aming gagawin, Lord God, iisipin, we pray, Lord God, na maparangalan po ang dakilang pangalan, Amang Banal. Marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, dakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen.